Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi natatakot sa China ang Pilipinas, hindi natatakot ang PCG makanyon matapos sabihin posible nila itong ikamatay sa oras na tinamaan sila ng water cannon. Ayon kay Commodore, hindi kami mapipigilan ng China. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, it just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Pero ayon kay Professor J. Batumbakal, maritime expert ng Pilipinas, tila ang China may gustong paratingin. Gusto daw anya nitong pasukuin ng Pilipinas. Kaya nga tinatry daw nila tayong sakalin sa pamamagitan lang ng pabomba-bomba lang sa Pilipinas. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aaklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Pero babala sa atin ng Chinese Foreign Ministry, tigilan nyo ang pangpuprovoke Pilipinas. Matagal lang sa amin yung South China Sea. Sabay babalang po protektahan daw dito ng Chinese Coast Guard. Huwag nyo kaming hamunin sa South China Sea. 黄岩岛是中国的固有领土，非方的海警船和公务船未经中方同意侵闯黄岩岛的海域，严重侵犯中方主权。 中国海警依法采取必要措施，予以坚决驱离。中方奉劝菲方立即停止侵权挑衅的举动，不要挑战中方维护主权的坚定决心。 Pero sa tanong kung bandila nga ba ng Pilipinas ang nakitang sinisira ng CCG, sagot dito ng PCG. Well, for the Coast Guard, alam naman natin, we notice na ang tinitira ng water cannon sa PFAR is yung mga communication equipment niya and the navigation equipment. So, dun sa question na flag ba talaga intentionally na tinatarget ng People's Republic of China? Well, we can probably say na that would be possible, but the objective of the water cannoning kung nakarang incident in April 30 is for them to terminate ang ating mobility ng Coast Guard vessel and PFAR. And of course, we're relatively dependent sa ating communication equipment and navigation equipment. So for us, ang intention talaga nila dito is to target all those antennas na nasa superstructure. For viewers, ordinaryong tao, makikita na ang bandila natin, titira ng water cannon, ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipino. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.